Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. It's 3:21 in the morning here in the Philippines at pag-uusapan po natin itong si Marcoleta po. Okay? Siniraan po itong si Marcoleta ng isang pare. Okay? Itong si Reverend Father Darwin. Okay? Ito, ipapakita ko sa inyo. Ito yung picture eh. Ayan. Diba? Ginoo ko. Yan ang caption ni Reverend Father. Ang OA mo naman, Father. Masyado ka namang OA. Itong si Marcoleta po ay siniraan. Masasabi nating siniraan ng isang pari. Okay? At ipapatunayan natin yan mamaya. Bakit fake news itong ginawa ng isang pari. Okay? Kasi ipinakalat niya itong si Reverend Father Darwin Anjuber Gitgano. Father, sikat ka na ngayon. Sabi niya, siya ang may akda ng House Bill 4633 o Anti-Crucifix Bill. Ito i-explain natin yan. Itong patungkol dito kay Marcoleta. At ipapakita natin mismo na si Marcoleta ang nag-explain patungkol dito na mali po itong pakalat niya na siya ang may akda ng House Bill. Mali po. Alam mo, Father, bago ka magpakalat ng balita ng mga ganito, mag-research ka muna. Kasi po, mapapahiya ka lang. Ang dami pong mga mali na mga sinasabi mo. Okay? At rumesback na po itong si Marcoleta patungkol dito sa issue na ito. Mamaya ipapakita ko sa inyo yan. Okay? Balik tayo. Pangalawa nating pag-usapan, itong mainit na interview ni Karen Davila sa kanyang programa. In-interview niya itong si Bato de la Rosa. Ito po yung trailer ipapakita ko sa inyo. Ito. Ano ang ginawa ni Senator De La Rosa sa Senado? Nagpatawa lang ba kayo o nagtrabaho kayo? Nagtrabaho naman. Hindi man pwedeng sige lang tayo patawa. Trabaho, minsan patawa rin, pero more on trabaho. Pero kilala kayo bilang arkitekto sa drug war ni Pangulong Duterte. May nagawa ba kayo pagdating sa illegal na droga sa Senado? Dangerous Drugs Act. Yan. Okay. Tanong ko, ang problema sa sitwasyon nyo, talagang kahit anong gawin nyo, kilala kayo bilang arkitekto ng drug war ni Pangulong Duterte. Pero mahigit 20,000 katao sinasabing namatay. Sinasabi lang nila yan. Marami collateral damage. Grabe ang mga tanong ni Karen Davila dito pero mamaya sasagutin ito ni Bato. Mahirap. Actually, ang official data is 6,000 plus lang. Pero bata namatay, 3-year-old, sinabi mo, shit happens. I am not referring to the child. I am referring to the operation. Kung heartless ako, Karen, hindi kami nag-launch ng war on drugs. Kung heartless ako, kaya namin ginawa ni Pangulong Duterte yun dahil mahal na namin ang kabataan na maisalba ang kabataan sa problema sa illegal na droga. Kung wala akong pakialam, ano pakialam ko? PNP ako. Ano ang... Okay, so yun po ang mga maiinit na interview ni Karen Davila kay Bato de la Rosa. Mamaya ipapakita natin yan, the whole segment, the whole video. Okay? So talagang sinagot ni Bato de la Rosa na makikita mo talaga na yung mga sagot ni Bato de la Rosa is very sincere. Galing sa puso ang kanyang sagot dito kay Karen Davila. Okay, mamaya Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating live. Hindi pala ito live. Itong ating upload, itong recording natin i-share at saka i-like para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe na rin sa Don Mar TV kung bago ka pa lang dito sa ating channel. Kasi kung mag-subscribe kayo, lagi kayong updated sa ating mga balita.
At the same time, yung mga cellphones ninyo, magno-notify yan kung meron tayong breaking news o meron man tayong live, okay? So, importanteng mag-subscribe, okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa mga hindi pa sa Donmar TV. Subscribe, 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so simulan natin. Una nating talakayin itong siniraan nga itong si Rodante Marcoleta, Congressman Rodante Marcoleta, itong isang pare. May pinost itong pare. Okay? Ano ba ang kanyang pinost? Okay? Eto, papakita natin. Michael na naman nila. Hindi yan pala. Yan. Ang nag-post nito, itong si Reverend Father Darwin Anyober Gitgano. Okay? As far as ni-research ko, I think taga Cebu ito na pare. Okay? Sabi niya sa caption, Ginoo ko. Dinamay niya pa ang... Imagine daw, pare siya ha? Pero dinamay niya pa yung Panginoon natin. Pare ka? Tapos ito yung caption mo, Ginoo ko. Ay nako. Diyan pa lang mali ka na, Father eh. Okay? Hindi naman tayo nagmamagaling dito ha. I'm not being expert about the Bible o kung ano-ano dyan. Pupunahin ka lang namin kasi mga irresponsible na post dapat nating bantayan. No? Kasi maling-mali ito. Sabi niya dito sa kanyang post, mga kapatid na Katoliko, tandaan nyo ang nasa larawang ito. Talaga ha? Si Father, nambubuli pa si Father ha. Tandaan raw itong nasa picture. Ang pinatutukuyan ni dito, si Marcoleta. Sabi niya, siya ang may akda ng House Bill 4633 o Anti-Crucifix Bill. So, talagang, sa post na ito, kung merong makakita, talagang masisira talaga si Marcoleta dyan. Imagine that one, anti-crucifix bill. Lahat ng mga Katoliko, kapag makakita niyan, masisira talaga si Marcoleta. Pero tayo dito sa Donmar TV, hindi tayo papayag na ganyan na lang po ang mga gagawin ng pare na siraan itong si Marcoleta. Hindi sa kinakampihan ko si Marcoleta dito ha. Gusto ko lang malinawagan ang mga taong bayan na meron pong pagkakamali itong mga post ni Father. Father, pahiya ka ngayon, Father. Sabi pa niya dito sa kanyang post, si Kong Marcoleta ay isang anti-Catholic politician. Mali ka na dyan. Imagine that one. Pinagdidiinan niya na si Marcoleta raw ay anti-Catholic. So, on the part of Marcoleta, that is very unfair kay Marcoleta. Kasi hindi ibig sabihin na si Marcoleta ay Iglesia ni Cristo, anti-Catholic na po siya. Sablay ka dyan, Father. Sablay ka dyan. Sabi pa niya dito, running for Senator 2022 election. Meaning to say, itong post na shinare niya, sang-ayon siya. Pero 2022 pala ito. 2022 pa ito ha. So, itong post na ito, binuhay nila ulit para masiraan si Marcoleta. Ang explanation po ni Marcoleta dito, yes, talagang nag-i-exist itong bill na ito, itong 4633. Okay? Inamin yan ni Marcoleta. Pero ang paliwanag po ni Marcoleta dyan is merong mga ilang grupo na lumapit sa kanya na baka bigyan natin ito ng pansin na itong mga hospitals na merong crucifix, yung mga hospitals na merong crucifix, hindi naman lahat ng mga pasyente na naho-hospital ay mga Katoliko. Meron tayong mga mamamayang Pilipino na mga Muslims, di ba? Hindi naman sila mga Kristiyanos. So, syempre, kapag pupunta sila sa hospital at nandun sila sa private room na makikita nila na merong mga crucifix doon sa hospital, they will not feel comfortable. No, hindi ibig sabihin na ayaw nila o
anong tawag dyan, hindi na sila sang-ayon, pero merong mga pasyente na mga hindi po mga Katoliko o hindi mga Christians, na mga Pilipino, na hindi po sila komportable. Okay? So, normal yan. Normal yan. Hindi ibig sabihin na talagang ayaw nila o sinaway nila. Hindi ganyan ang ibig sabihin. Ayaw lang nila na hindi sila komportable. So ang ginawa po ni Marcoleta, pinakikinggan po itong mga grupo na humingi ng tulong sa kanya. Pinakikinggan ni Marcoleta. Sinabi ni Marcoleta, okay, sa tulong ko, let us see kung ano yung magagawa natin. Okay? I-raise natin itong concern ninyo. Kung pwede ba, ang sabi ni Marcoleta, yung mga hospitals, kung alam natin ang religion, no? Ang ibig sabihin, let's be sensitive about our religion. Kung sa tingin natin, meron ang mga pasyente na mga Muslim sa isang hospital na alam natin mga Muslim sila, hindi natin sila dalhin sa kwarto na may mga crucifix. Meron rin silang sariling mga, parang ganun ang pagkakaintindi ko. Okay? So, pero itong bill na ito, hindi po ito natuloy. I don't know, si Marcoleta po ang makapag-explain nito. Pero mali ang kanilang pag-post nitong pari na ito kasi pinamukha nilang may anti-Catholic itong si Marcoleta. Mali ka, Father. Pinalabas niyong masama ang post niyo. Pari ka pa naman. Nagtuturo ka ng ano yung tama, di ba? Ikaw yung messenger sa Panginoon. Nag-explain ka kung ano ang nandyan sa Bible. Tapos ikaw pa yung una na magpi-fake news na anti-Catholic itong si Marcoleta. Nakakahiya ka, Father. No wonder, sa totoo lang totoo ito. No wonder, marami pong mga Katoliko na ayaw nang pumunta sa simbahan kasi meron tayong mga pare na ganito. Totoo. Marami pong pare na mga pasaway. Okay? Hindi ko nilalahat. Marami tayong mga kakilalang pare na mga magaling. Mga, yung grabe. No? Isa na dyan sino yung isang pare na taga Cebu na very funny siya na pagkapare pero talagang maisapuso mo ang binsahi na kanyang dineliver. Nakalimutan ko yun, si Father yung yun nakalimutan ko tuloy. Hindi kagaya nitong pare na ito na nakasaad doon sa meron tayong mga sinasabi na wisdom na do not judge a book by its cover. Pero ito hindi pa niya masyadong kilala itong si Marcoleta, gina-judge niya kaagad. So ito pakinggan natin ngayon itong sinasabi ni yung explanation ni Marcoleta patungkol po dito sa issue na ito. Itong paninira ng pare na ito. Okay, Marcoleta. Ayan, pasok Marcoleta. Play. Michael na naman nila yung... alam mo, nung nakarang election, di ba, tumakbo ako. Opo. Itong paninira na to, nilabas, nilabas na, makikita mo hindi, 2022, ayan, Last election po yan. Ibig sabihin, nung huli pa, naipaliwanag na natin ito, Jen. Totoo, ilang beses na natin paliwanag yan na kaya lang lumabas, kaya lang ako gumawa ng parang panukalang batas na, dahil may mga kababayan tayong taga Mindanao. Malinaw yun may mga kababayan tayo na sa Mindanao. Okay? Nilahad nila yung kanilang parang sinaing, mga sentimiento. Kanilang sentimiento. O sige, kundi ang gawin natin ay maggumawa tayo ng, tingnan natin. Kasi merong pre-hearing naman sabi kong ganyan. Nung magkaroon ng pre-hearing, nakita namin yung maaring pagmula ng di pagkakaunawaan dito, akala nila meron tayong binibira o hindi, na naig yung usapin na wag na lang nating ituloy. Kaya yung panukalang batas na yon, hindi na take up kahit isang lang. 18 Congress pa yon. At ako na rin na nagsabi na parang nagdesisyon na rin. Kasi ina-assess mo yung impact. Imagine that one yung bill na yon, 18th Congress pa yon. Hindi yan ngayon kasi ang
pinalabas nila, ngayon yun, para masira itong si Congressman Rodante Marcoleta. Opo, opo. So nagpatawag kami ng mga ilang mga grupo. Sabi nila, sir, baka lang po magkaroon ng misunderstanding dito. So yung object po ng legislation, baka po imbes na makatulong, lalo pa pong makasama. Okay. Ayun. So nung makita ko yung consensus, so sabi namin, ida-drop na lang namin. Kaya nga hindi na-refile yun ng 19 Congress. Dinadrop nila. Kasi sa tingin ko, meron ring mga kababayan natin na hindi naunawaan, meron din na agree doon, especially yung mga hindi Katoliko. So, sari-sari po yung reaction, kaya dinadraft nila. Okay? I think that's for review. Okay? So, kung palabas nila na anti-Catholic si Marcoleta, anti-crucifix si Marcoleta, ang layo doon. Sobrang layo po. Sinisira nyo si Marcoleta ang Iglesia ni Cristo nito. Ha? Ito pa yung mga pari na talagang nag-create talaga ng gulo. Ha? 18 Congress pa yun eh. Ngayon po, Ngayon, pili-pilit na namang ilabas. binubuhay para Pilit na inilabas dahil malapit ng eleksyon. Sinisiraan nyo si Marcoleta. yung mga kababayan nating Katoliko ay para bang magalit sa inyo. At kayo- Samantalang hindi naman galing sa akin yun, ang galing sa mga grupo na nagpapatulong lang sa akin. Ang konsepto So hindi yan mismo galing kay Marcoleta. Humingi lang sila ng tulong kay Marcoleta. Pero dahil itong mga pari na ito very creative in doing na paninira, yan, tuloy kayo, mabubuking. Kakahiya kayo. ito atakang, di ba sa mga ospital, ay merong isang- Government hospital. Ito ha, i-explain itong bill na ito ha, i-explain ito kasi marami kasi mga misconception at misunderstanding patungkol po sa bill na ito. Hindi po ito anti-crucifix, hindi po ito anti-Catholic ha. Kayong mga BO-BO na mga pari dyan. Makinig kayo ha, makinig kayo. Para to sa inyo. government hospital na merong common, anong tawag doon, na parang chapel, na doon kayo... Lalo na sa mga sectarian hospital. Ayun, yun, opo. Kasi yung iba naman kasi, lalo na kung yung sakit niya medyo peligroso, Opo. gusto nila sa mga private eh. Opo. Nabanggit lang nila, siyempre po, kanya gusto namin, lalo na po yung mga iba na, mala nyo, talagang may taning na po yung buhay. Yung parang may neutral space lang. Magkaroon sila So ng parang makikita mo yung panalangin. title nito, may option lang, optional. So kung ikaw, pasyente ka, na hindi ka Katoliko, hindi po kayo Christian, meron pong neutral na room para sa inyo. Kasi hindi natin mapipilit yung iba na hindi sila komportable na may crucifix sa kanilang room. Especially ito mga sektarya na mga hospitals, meron namang ganyan. So, bakit nyo binibig deal itong mga pari kayong mga BO-BO? Binibig deal ninyo eh. Kung ayaw nyo kay Marcoleta, wag naman magpalabas ng mga fake news. Na kung pwede maglagay ng isang neutral space sa isang pagamutan. Na kung saan, kung halimbawa hindi siya ganito ang relihiyon, meron siyang neutrality. Meron siyang neutral space. Ganun lang ibig sabihin. Pero hindi sinasabing ibawal lahat yung mga... Paano naman natin... paano mo tatakdaan? Paano ka gagawa ng batas na Tatanggal lahat. ipagbawal mo yung... Paglalagay ng krus daw doon sa mga... Parang ang dating pinatatanggal nyo raw yung mga krus sa mga ospital kung yun ang dating. Yun ang kanilang gustong i-insinuate. Opo. Para magalit sila sa akin. O, tingnan mo. Diba? So, ikaw, Father, ako na magsabi, si Reverend Father Darwin ninyo, fake news. Fake news ka. Mawalang galang na po, Pari ka pa naman, Katoliko ako. Mawalang galang na. Baguhin mo yung ugali mo, Father. Yun ang Pero ito naman, tahasan at deliberate na pagmamali. pero ito naman kung makang wala pa nagbablog nito,
itong puntong ito. Ito naman ata, pinopost lang nila ngayon sa social media na anong tawag doon, yung words lang, Nelson eh. Hindi pa ginagamit ng mga vlogger. Hindi, kilalanin niyo itong taong ito, sabi nila. Tayong mga ganito, ganyan. Ipakita nga ulit natin, Direk, ito yung ginagamit nila. Yan. Mga kapatid na Katoliko, tandaan ninyo ang nasa larawang ito. Siya ay may akda ng House Bill 4633 o Anti-Crucifix Bill. Oo, nung pumunta ako sa San Fernando, nung siguro mga 2 years ago ito, Opo. nung ipaliwanag ko dun sa, ay, ganun pala yan. Opo. Inamin niya sa akin, Talagang, ano pa talaga? Anti-crucifix bill. Walang hiya naman kayo. Hindi naman ganun ang nakasaad sa bill. alam mo kung kanya, sumama rin ang loob ko sa iyo. Ayun. Buti na lang na ipaliwanag mo. Kaya, pagka ganyan, gusto kong ipaliwanag. Tama po kayo, Kahit Kong. na kumita pa ng konting sentimos yung gumawa niyan, nakakaawa nga, kikita siya sa magitan ng panliling lang sa kapwa. Correct. Sana naman, mabusog siya doon sa kanyang kinita dyan. So ito po kung 17 Congress pa o 18 Congress? 18 Congress. Yung nakarang Kongreso. Opo. At sa procedure dyan, pag hindi mo nirefile yan, wala na yan. Wala na. Makikita naman nila kung nirefile Opo. Well, sana. Doon sa matatalino. Merong website ang House of Representatives. Opo. Salain niya sa website. Wala kang makikita ganyan. At kayo po, binubuhay nila. Silang bumubuhay. Nakita mo, pati patay gusto nilang buhayin. Ito kaya yung totoo. Na ang layunin po ko, magalit ang tao sa inyo para nang sa ganun baka nga naman may maloko, no? Kaya nga. Pero kailangan mong ituwid Tama po. yung katotohanan. Kasi pag hindi mo itinuwid, mag-aakala yung tao na totoo yun. Baka totoo. Ang version ng totoo, yun eh. Sabi ni Senador Enrile, may version ka, may version ako. So yung totoo, mali yan. Pero tatanggapin ng iba na yung pala yun, hindi pala yung totoo. Kawawa naman, baka mamali siya. So, gaya halimbawa, kung hindi naman nila narinig. Bagamat ito nga, sabi natin, noon pa, naipaliwanag na natin ito, Kong. Ilang beses na rin nating naipaliwanag. Noong pang 2022 elections yan. Disipin mo naman, para lamang sila makapandaya, i-recycle nila ito. Pati ba naman yung katalinuhan ng ating mamamayan, susubukin pa nila? So, yan po ang buong explanation po ni yung number 1 na kandidato nating si Congressman Rodante Marcoleta. It's very clear na itong propaganda na ito ay paninira po kay Rodante Marcoleta. Alam nyo ba kung bakit? Kasi alam nila na si Congressman Rodante Marcoleta talagang malakas ngayon. Sa mga surveys nga, laging mataas ang rating ng ating Congressman Marcoleta. So ngayon, ito ang nagpapatunay na sila po ay parang takot na, nagpanik na sila. Ito mga dilawan na ito. Yung magpapalabas ka ng isang bagay o isang impormasyon na hindi mo masyadong nire-research, mali po yan. Kasi, ikaw na pari ka, ikaw I am referring to you, Reverend Father Darwin, no? Mawalang galang na po. Ikaw ay matatawag na popular ka, marami kang mga supporters, maraming nakikinig sa inyo, sa mga mesa ninyo, yung misa, yung pagsimba. So, let us be responsible sa ating mga post. Pasensya na, Father, if sinabihan kitang BO-BO ka. Kasi, deserve mo naman kasi ikaw, nagpo-post ka ng mga informasyon sa internet na hindi mo masyadong nire-research. Mali po yun, Father. Sabi nga, kung ayaw mo sa isang tao, wag na lang kayong makialam sa politiko kasi marami tayong mga kasabihan na there is a separation of church and state. Okay? So, wag masyadong idiin ang paninira ng isang tao kung ayaw mo. Okay? So, at ako bilang isang vlogger, no, na marami rin tayong mga audience, mga supporter, careful tayo bilang isang influencer. Careful tayo sa mga pinopost natin na hindi po tayo
makapanira ng tao. Doon lang tayo sa totoo. What I mean is, let us be responsible kasi unfair po sa isang tao na sinisiraan mo. Oh, Father, lagi ka namang nagbabasa ng Biblia, 'di ba? Alam mo ang lahat ng mga magandang gawain at hindi magandang gawain ayon sa mga sinasaad sa Biblia. Tama ba na ikalat mo ang maling impormasyon patungkol sa isang tao? What if baliktarin natin ang sitwasyon, Father? Kung itong si Marcoleta magpapakalat siya ng fake news laban sa iyo, ano siguro ang mafe-feel mo, Father? 'Di ba? Hindi rin maganda. So this is lesson learned sa lahat sa atin. Kahit anong status mo sa buhay, hindi ibig sabihin na pari ka, marunong ka na sa lahat. Hindi ibig sabihin na pari ka, marami kang supporter or nag-i-influence ka sa tao. Ha? Malaki rin ang bagay na responsibilidad mo. Okay? Huwag tayong ganyan, Father. Huwag tayong ganyan. Nakakahiya. Ha? Dapat ikaw nga, role model ka. Pero anong ginawa mo? 'Di ba? Naninira ka ng isang tao. Hindi po yan maganda. Okay? So much with Father. Okay na ha? Reverend Father, kung makikita mo itong vlog na ito, wala pong personalan ito ha. Hindi po tayo galit sa inyo, kundi galit lang tayo sa mga ginagawa mo. Okay? So punta na tayo sa next na usapin natin. Ito nga, itong mainit na interview kay Karen Davila kay Bato de la Rosa. At mainit na mga tanong ni Karen Davila na sinagot rin ni Senator Bato de la Rosa na galing sa puso. Okay? So panoorin po natin ang buong video at magre-react po tayo dito. Okay? Senator Bato, Karen Davila, pasok! Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator Bato, thank you for taking our invitation. Salamat. Thank you rin for inviting me here, Karen. Alright, tumatakbo kayo ulit sa pagkasenador, the second term. Ano ang ginawa ni Senator de la Rosa sa Senado? Nagpatawa lang ba kayo o nagtrabaho kayo? Nagtrabaho naman. Hindi man pwedeng sige lang tayo patawa. Trabaho, minsan patawa rin, pero more on trabaho. O, anong ginawa niyo, sir? Marami tayong na author at na sponsor ng mga batas. Marami tayong mga issue na naimbestigahan through our committee. Marami tayong nagawa sa tatlong committee na hinahawakan ko. Dalawa bilang chairman at isa bilang vice chairman. Yung aking committee on public order and dangerous drugs. Ako ang chairman. Chairman na rin ako ng Marawi City Victims Rehabilitation and Compensation Special Committee. Tsaka yung Vice Chairman tayo ng Senate Committee on Defense and Security. Pero Senator, sa 29 na batas where you were an author and a co-author, ano ba sa mga yun ang nakapagbago ng buhay ng Pilipino? Isa lang, sir. Magbigay ka. Kahirap, no? Sa dami nun. Ano bang pinaka-importante doon? Para sa akin, more on dito ako sa hinahawakan ko talaga na public order and dangerous drugs. Number one na nakikita ko na napakalaking impact doon is yung Bureau of Fire Modernization Bill. Alam natin, yung ating fire ay medyo hindi pa gaano ka modern. So with that bill, ay maganda ang idinulot doon para sa modernization nating Bureau of Fire. Pero kilala kayo bilang arkitekto sa drug war ni Pangulong Duterte. May nagawa ba kayo pagdating sa illegal na droga sa Senado? Nag-umpisa meron, in the sense na may mga bill tayo na tulad ng ano, sir? Yung pagpagawa ng mga rehabilitation center sa mga regions at saka sa provinces, yung pag-aminda sana sa yung bagong yung Dangerous Drugs Act, kung saan may mga gusto tayong mga
i-amend ng mga provisions na medyo Ba't di mo nagawa yun, sir? maraming opposition, maraming nag-oppose. So, yan. Okay. Tanong ko, no, ang problema sa sitwasyon nyo, talagang kahit anong gawin nyo, kilala kayo bilang arkitekto ng drug war ni Pangulong Duterte. Nagsisisi ba kayo sa pagkaka-implement o kinalabasan ng drug war na yun? Hindi ako nagsisisi. In fact, nagpapasalamat pa ako. Ayan. Wala kang babaguhin doon? Wala akong mabaguhin. Kaya nga ako naging senador dahil doon sa drug war. Correct. Diba? So, ganun. Pero Ako sa mahigit Venus, 20,000 katao sinasabing namatay. sinasabi lang nila yan. Pero Marami collateral damage daw. May hirap. Actually, ang official data is 6,000 plus lang. Correct. Kahit na 6,000, marami pa rin yan, di ba? But then again, alam mo, kung hindi mo seryosohin yung war on drugs, walang war na mangyayari. Patuloy ang drugs. Walang Correct. war. Okay. Tama. Kailangan talagang, alam mo na, Okay. seryosohin. Dapat Now, diinan. in 2019, you were quoted, may namatay na bata, 3-year-old, dahil sa drug war. Sinabi mo, shit happens. Talaga naman, shit happens. There are Pero times. tama ba yun na sabihin yun? I don't know anong context na gustong palabasin niyo. Basta sa akin, kami, Pero bata namatay, 3-year-old, sinabi mo, shit happens. I am not referring to the child. I am referring to the operation. Yung operation na pumalpak, na timaan yung bata. Hindi ko sinasabing shit yung bata. Shit yung operation. Shit happens Pero yung result ng operation. pinarusahan mo ba, sir, yung mga pulis? Uy, iniimbestigahan yun at nagkakaso yung mga pulis na involved. Pinuntahan mo ba yung magulang ng biktima? I don't know kung napuntahan ko. Hindi ko maalala. Yun ang tanong eh. Ang tanong ng marami, napaka-heartless nung drug war sa ordinaryong tao. Hindi mo man lang binisita yung bata. Alam mo, kung heartless ako, Karen, hindi kami nag-launch ng war on drugs. Kung heartless ako, kaya namin ginawa ni Pangulong Duterte yun dahil mahal namin ang kabataan na maisalba ang kabataan sa problema sa illegal na droga. Kung wala akong pakialam, ano pakialam ko? PNP ako. After mag-retire ako, may retirement ako, bakit pa ako papasok sa problema? Dahil iniisip namin ang future generation ng Pilipinas. Correct. Kasi kung hindi natin gawin ang war on drugs, magkakaroon tayo ng mga politiko. Balang araw, magkakaroon tayo ng presidente na adik. Bangag. Pero hindi mo pigilan yan. Dahil ang droga, grabe ang kalat na droga. Pero Bangag ang na nga eh. akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes, si Duterte ay actually ang biggest drug protector. Andiyan na naman, naniwala ka kay Trillanes hanggang ngayon, naniwala ka pa doon sa tao na yan. Ako hindi ako Paano yung mga dokumentong pinalabas Pahayaan niya? mo. May BPI Julia Huwag mo Vargas. basinin dito. Wala. Okay. Ayaw ko pag-usapan yung kasing tao na yan. Wala. Nabubuisit ako. Ay, alam mo, pasensya na kayo, mahirap pong hindi konti tumawa pag si Senator Trillanes! Cara. Kasi ganun po kayo sa issue. Eto, malaki today. Si DOJ Secretary Boying Remulla, sinabi po niya, they are willing to engage with the ICC. Go ahead. Anong reaction mo doon? Go ahead. Kung anong gusto na. Hindi namin sila makontrol. Hindi namin sila makontrol. Kung i-engage sila yung ICC, sige lang. Go ahead. Basta ako, very solid yung aking paniniwala na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Pumasok kayo dito ICC. We will go to the Supreme Court. We will seek judicial relief. Kung talaga bang may jurisdiction ng ICC dito. Very clear yan. Very clear yan na yung kanila ginawa na pag hingi nila ng permiso, yung prosecutor, pag hingi nila ng permiso sa court na mag-conduct ng investigation, effective na ang ating withdrawal sa membership. So, very clear, wala silang jurisdiction. May dalawang judge, may dissenting opinion, in-explain nila sa dissenting opinion yan. Pero tatalo lang sila dahil 3 ang bumoto, 4, 2 lang against. So, diyan mo makikita ngayon that ICC is not for justice. It is all about control. Gusto lang kontrolin yung mga membro nila sa ICC. Ngayon, Senator, nakatanggap ka na ba ng sulat o email sa ICC? Wala. Totoo ba yan? Wala Sinabi ko- mo may natanggap ka, hindi mo May tinignan. tawag May sa tawag? opisina. Oh. Ganun, oh. Pero bakit ko sa entertainin? That is tantamount to acknowledging or recognizing their jurisdiction over us. Kapag Correct. entertaining ko sila, umalis kayo.
Wala kayong pakialam dito sa amin. Leave us alone. We can do our job here. May lumabas na dokumento na allegedly isa kayo sa 4 na suspects doon sa Duterte drug war na ipinalabas. Once again, ang paborito niyong individual, si dating Senador Antonio Trillanes sa X. Ang tanong ko, may nakuha na ba kayong official na dokumento, any official communication that you are one of the suspects? You are being investigated? Kahit na may matanggap ako o wala, alam ko kapag ICC ang pag-usapan, kasama ako dyan. Pero wala ako officially, wala akong natanggap. Tanong ko, kunwari, no, dumating ang ICC, magtatago ba kayo? Tago. Kung mag-cooperate ang ating gobyerno, let's cross the bridge when the bridge is constructed. So, teka lang. So, posible. Alam mo, sinabi to ni Senator Ping Lacson, ginamit daw niya within the law. Iniwasan niya maaresto. Gagawin niyo ba yun? Secret. Gusto mo. So, kasi si Laila de Lima, ang lakas ng loob, nagpahuli. O, ito tanong ko. Ibig mo Sa sabihin- totoo lang, ibig mo- nagsisisi ka ba na si Laila de Lima nakulong? Hindi. Bakit ako Ang magsisisi? pero kung kayo pinaninindigan nyo na si Laila de Lima, talagang That tumanggap ng time drug kasi money. nung pinail yung kaso, mabigat yung mga testimonya ang binigay ng mga witnesses. But do you believe now they were wrong? Lahat sila, they recanted. Kung nag-recant man sila, that's water under the bridge. Dahil at that time talaga, siya ang tinuturo. O Correct. anong magawa ngayon ng DOJ kung hindi entertainin yung kaso? Pero ang andyan tanong ko, yun. dapat ba na-detain yun ng 7 years? Hindi ba pang-aabuso yun ng panahon ni Pangulong Duterte? Pang-abuso kung walang warrant of arrest. Correct. Pero may warrant of arrest eh. Nakakulong siya dahil may Tama. warrant of arrest siya. So anong abuso na Walang abuso yun, That not was legal. convicted. Everything was perfectly legal. Kahit hindi siya convicted, Correct, correct. that is the process of law. That is the due process. Kinulong siya dahil may warrant siya while ongoing ang kaso. So anong pang-abuso na ginawa ng administrasyon ang doon? tanong ko, 7 years, no conviction? Regardless, ganyan yung magsabi ka balaod ng eh. abuso, yung You Yung don't ginawa is you beyond don't the see law. it as a Yan ang political proseso. vindictiveness on the part of the former president? bakit naman mag-vindictiveness ang sasabihin mo na kung may ebidensya? Oh. Lumabas wala Porke nga. pala. Nag-recant nga lahat. Nag-recant nga sila, hayaan mo sila because the circumstances before is different from the circumstances Correct. now. Tama. Oh, wala na si Duterte, ginamit sila, yung mga tao na yan, So you really Iba. tanong ko lang, you believe until today drug protector si Laila de Lima? You believe it? wala akong sinasabing I believe na drug protector siya. Okay. Pero I believe on the veracity of yung mga ginagawa ng DOJ, bakit siya napailan ng kaso? Alright. Walang politika doon, Karen, walang politika. Okay, Correct. sinabi mo noon, June 27, 2024, sa kapihan sa Senado, may human rights violation talaga sa war on drugs. Meron. Bakit hindi magkakabayo rito? May namatay nga na bata, may binaril nga bata. So kung gano'n na may human rights violation, is it fair to say that Oplan Tokang was not a success? No, it was a success. It's how you see it. It's Kung not- ikaw ay anti-war Hindi on lang drugs, perfect. failure. Pero kung ikaw ay pro-war on drugs, successful. No. Why? 1.6 million nag-surrender. 300,000 ang nahuli. Why? Correct. Lahat yun. Ang daming tao na nagsasabi na nagpapasalamat sa war on drugs dahil safe na yung kanilang environment. Isa na tayo doon. So, for us, it's a great success. Kung ikaw ay anti-drug war, o ikaw ay sindikato ng droga, failure, sabihin mo, failure yan dahil patay ang bata. Doon ka magkukonsentrate sa negative na kukunti. Correct. At kinalimutan mo yung Marami. kalahatan ng napakalaking magandang idinulot ng war on drugs. Correct. Pagdating sa peace and order. Ngayon, Mas malala ba ngayon? ha? Malala. Tanungin mo mga barangay kapitan, pumunta ka. Punta ka doon sa ground. Tanungin mo mga barangay kapitan. Wala akong marinig na barangay kapitan na magsabi na, Sir, okay ang aming sitwasyon sa drugs. Perfect na, wala na problema. Wow. Halos lahat magsasabi sa iyo na hindi nga natin tinatanong eh. Lalapit sa atin, magsusumbong.
Sir, Okay. andyan na naman sila, sir. Nagkakalat na naman. Noon, nagsipaglayasan yan. So, mas Magtago. malala Ngayon, andyan na naman. Parang tindi na naman na binibinta yung drugs sa kalsada. Marcos, ano na? Ito, maiba. Kasi kukuha na tayo ng tanong dito. Pero may gusto ko tanong sa'yo. Dalawa ang muka ni Senator Bato de la Rosa. Ang author ng Oplan Tukang at sinasabing mamamatay tao ng ilan at nasa TikTok sumasayaw. Sino ba talaga ang Senator Bato? Basta, sabihin ko lang sa inyo na si Senator Bato ay matapang, galit, o kaya sabihin mo, cruel. Cruel ako sa mga kriminal. Cruel ako sa mga Nice. taong naglalapastangan sa kanyang kapwa-tao. Correct. Pero ako'y napakalambot aking puso sa mga taong kinakawawa. Malambot ang puso ko. Kaya Palakpakan. nga ako naging cruel because malambot ang puso ko. Yan ang aking personalidad. Kaya ako galit na galit dahil mahal na mahal ko yung tao. May tanong ako, may napatay ka na ba na pinagsisihan niyo? Hindi man ako actually, lahat ng napatay ko, nagsisisi ako. Bakit buhay yan eh. Kahit nag-ano kasama yung tao na yan, ako, after maka-enkwentro ako, tapos may mapatay, pupunta ka ako ng simbahan. Hihingi ako ng patawad kay Lord. Lord, kahit nag-ano kasama yung tao na yun, he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. Pero kung hindi ko rin siya patayin, ako ang mamamatay. Nagbabarilan kami. Alangan naman i-offer ko yung katawan ko, pamatay ako, paano lang pamilya ko? So, we have to protect ourselves. We are law enforcers. We have to enforce law. So, Davao Death Squad, kasali ka ba? Hindi ka kasali. Sabi ni Duterte, ayan, si Bato, kasali yan. Parang hindi mo kilala si Duterte kung magbero, no? Biro ba yun? Ay, sus, klaro naman ang bero. So, Tingnan mo yung succeeding. Huwag ka mag-concentrate doon sa pagsabi na gano'n. Afterwards, kung ano pinagsasabi niya, makikita mo talaga biro yung ginawa niya. Ako, kasabang kamera. Humarap ko sa kamera. Fix man, mamatay man ako. Hindi ako membro ng Davao Death Squad. May napatay na akong tao sa legal na pag-implementa ng batas sa paggira, mga enkwentro sa mga kriminal, na mga NPA, na mga extremist, na mga Southern Philippines extremists, may napatay ako. Pero hindi ako pumapatay ng tao na nakaluhod o kaya walang kalaban-laban. Hindi po ako ganyan. Hindi ako ganyan. alright, okay, pumili na kayo, wag sumilip, bigay sa akin. Okay. Quickly fast tayo. Anong masasabi niyo sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte? Tama o mali? Masasabi kung Sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara. well, since it's confidential, bahala sila kung paano nila gamitin yan. Basta, hindi nila ibulsa. Yun lang sa akin. Kung ginamit nila yan, gamitin lang at i-justify lang. May kuha naman na nag-imbestiga. So, imbestigahan mo sa kuha kung mayroong mga pagkakamali. Kuha will determine everything and they will be the ones to recommend the filing of the case. Kung meron. So wala kayong nakitang maliit kay Mary Grace Piatos, yung mga pirmang pare-pareho? Bakit kasi nagpupukus? Magtanong nga kayo sa Davao kung sino yung Mary Grace Piatos. Kilala niyo Maraming Piatos na sa Davao. Totoo ba to, sir? Ito naman. Mamatay ko! Lupa doon sa likod ng City High. Lupa yan ng mga Piatos. Punta ka sa Bunawan. May mga Piatos dyan. Hindi ko lang alam kung sino si Mary Grace, ha? Pero maraming Piatos dyan. Huwag mo yung sabihin na non-existent yung tao diyan. Walang birth certificate. Ay, papahanap nga niyo kung pwede naman kasi gumawa ka ng pangalan, mag-codename ka para it's intelligence operations. Confidential na operations. To hide the identity of that Correct. person, they can assume nom de guerre, they can assume their codename. Pwede man gano'n. Pero pag sabihin mong, Piatos, that's an insult na pakayaman ng mga Piatos sa Davao. Ang lalaki ng lupa ng mga Piatos sa Davao. Merong Piatos sa Davao. You got me there. Okay, Yes. next question. Talaga si Senator. Okay, anong pananaw mo sa breakup ng Uniteam? Dati nag-iibigan, nagmamahalan, Marcos Duterte. Because of greed, of power. Tama. Sino ang greedy? Do not let me identify. Basta, merong tao nandiyan sa unity na Sino na nga? sinong gustong magpapatuloy sa power at Not gustong let me hawakan ng identify. Pilipinas, kaya ginigiba ang
magiging next president. So itago mo sa pangalan. Ha? Ano yung pangalan? Itago mo. Lakos. Okay, sunod. Diyos ko. Buhaya. Lakas, Okay, buhaya. next. Sa inyong pananaw, maituturing bang pork barrel ang akap? Kung yan ay ginamit ng mga congressman at para pamulitika, parang pork barrel lang rin yan. Pero actually, yung pagkagawa niyan, it's not pork barrel. Kasi legal yan. Ang sabi nga ng Supreme Court is yung mga pork barrel is ayun yung mga sige lang. Okay. Isipin ko ba, yung Lalabas yan. pagkatapos lumabas yung, Okay. yung batas, post legislation. Yeah, PDAF kasi ang binawal ng Korte Suprema. Yun. Alright, but wait. Ang tanong ko, kasi kapag nanalo kayo, meron kayong akap eh. Per senator, baka 250 million yun. Hindi ko nga tanggapin yun kung ibigay sa akin. Di mo tatanggapin. Hindi ko tanggapin dahil umayaw nga ako niyan eh. Inupos ko yan. Kasi alam ko mga gagamitin yan pamulitika ngayong Correct. eleksyon. Ah. Kaya hindi ko tatanggapin kung meron man. Palakpakan. Bakit hindi tatanggapin? Kung meron mo para sa akin, sabihin ko yung DSWD. Kayo lang bahala dyan. Ibigay niyo kung sino dapat bigyan. Hindi ako makikialam dahil labag sa kalooban ko. Dahil Okay, sir. magagamit na. Di, bagong lance ako, busog na busog ako, kaya nag-burp ako. Nag-alala ako. Okay, next. So, hindi nyo tatanggapin. Sunod, sir. Ito, puro ganun lang ang pinili. Okay, pabor ka ba na gawing legal ang divorce? Hindi. Bakit? Ako'y, pasensya na ha, alam ko mga pro-divorce kayo ha. Bakit mo naman nasabihin? Ako sinong pro-divorce niya? Basta ako. I am a devout Catholic. Hindi, sa church kasi, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao yung pinagsama ng Panginoon. Correct. Yung May annulment, di ba ganun din yun? Meron namang annulment. O, pwede nyo gawin yan. Pero yung divorce, ayoko. Ayaw mo. Ayoko. Okay, next. Pasensya na ha. Oh, wait, bago yan. Bumoto ka laban muna doon sa doon sa sexuality bill. Yung adolescent sexuality bill. Ngayon sa Senado. Oo. Hindi totoong may salitang, forgive me for saying it, walang salitang masturbate doon sa actual bill. Wala nga, pero kasi nandoon yung mga terms doon na international standard. At pag sinabi mo yung international standard, European standard, at punta ka sa anong mga educational program na patungkol dyan na inintroduce ng mga Europeans, di ba nandoon yan? Kaya worried ang mga parents. Eh tayo naman isa. Ito yung kay Hontiveros. Ang mga anak natin, that's a no-no sa ating kultura bilang Pilipino. Kahit na anak ko na lalaki, gusto ko siya maging sexually mature or sexually educated siya. Let him experience it for himself. Hindi ko pwedeng turuan. Hindi ko pwedeng turuan. Kaya nga maraming teenage pregnancy, they're uneducated. Depende yan. Kung ikaw, parents, pinabayaan mo yung anak mo, ayun na. Pero kung hindi ka pabaya sa anak mo, hindi sila mangyari yan. Okay. Ako, close guarding ako sa mga anak ko eh. Okay, close guarding. Sayang kulang ang oras natin, hindi po ito head start na 1 oras. Pero bakit kayo dapat mahalal muli? Nanliligaw kayo ngayon sa mga botante for a second Senate term. 6 more years. Bakit? Bakit dapat nandun si Bato de la Rosa? Pakahirap na tanong yan, no? Masyado self-serving na tanong yan eh. Bakit? Ba't ka kailangan sa Senado, sir? With my wealth of experience sa law enforcement and with my pinanggalingan ko na talagang dirt poor, hirap na hirap, ako'y napakadaling mag-connect sa pinakamahirap na tao sa ating komunidad at ako'y napakadaling umintindi sa kapulisan, sa lahat ng law enforcement agency, lahat ng military uniform personnel. Ako'y napakadaling makaintindi sa sitwasyon. Ako, alam na alam ko kung sila ay gumagawa ng tama or sila ay gumagawa ng pang-abuso because I've been there, done that, and I know everything about the organization. So yan ang pinaka-importante. At saka ang pinaka-importante, hindi ko sinasabi yung ibang kandidato ay hindi malinis ang puso. I am claiming na ako ang may pinakamalinis na puso
bahala na kung i-dispute nila, ha? Basta I believe. Huwag na natin gamitin pinakamalinis na puso. Ako ang may napakalinis na puso na senador. Ako, napakalinis na puso ko. Wala akong ibang intensyon kundi magserbisyo. Ayaw kong... Bakit ka mangurap na... Correct. Di mo magdala yung pera niya pag namatay ka, di ba? Basta ako, serbisyo lang sa akin. Serbisyo lang ko. Ano magawa ko? Kung ayaw ng taong bayan na pabalikin ako dahil ayaw lang serbisyo ko, din ano magagawa ko? Uwi ako sa bahay, sa Davao at buhom ang pagkabuti. Alright. Ayaw nila. So, ayan na po ha. So, ang galing, no? Ang galing. Talagang masaya na yung interview ni Karen Davila kay Bato de la Rosa. Makikita mo talaga kay Bato de la Rosa na mapagmahal na tao, no? The number one na nakuha natin doon sa mga sinasabi ni Senator Bato is yung lahat ng mga ginurgur ni Bato, okay? Lahat ng mga okay, ito pa naglalag tayo. Lahat ng mga nagurgur ni Bato de la Rosa, lahat yun under the batas natin. Hindi naman siya nagurgur ng mga tao, ng mga may kasalanan na walang kalaban-laban. Okay? Lahat yun parang may dahilan po yun under the law. Okay? So yun po at talagang makikita mo na si Senator Bato de la Rosa is very genuine sa kanyang mga sagot sa mga tanong ni Karen Davila. Okay? So I hope guys na marami kayong natutunan sa interview ni Senator Bato de la Rosa at ito yung mga dahilan bakit iboto natin uli itong si Senator Bato de la Rosa. Okay? So guys, mag-comment, mag-react kayo sa mga pinag-usapan natin at patuloy at let's continue yung ating discussion sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV. At meron po tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Again, that is Donmar TV Balitang Totoo. Meron po tayong mga ina-upload doon na hindi po natin ina-upload dito sa ating main channel. Okay? So guys, maraming salamat sa mga audience na nanonood ngayon. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.